Ugnay sa pagpapatupad ng Revised Implementing Rules and Regulations ng Anti-Distracted Driving Act, makakausap natin si Alberto Swansing, Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali rin, Rafi, at magandang tanghali sa mga nakikinig sa inyong programa. Opo, ano po masasabi niyo dun sa muling pagpapatupad nitong Anti-Distracted Driving Act sa bansa at partikular dito sa bagong IRR? Well, siguro naman naliwanagan ng mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga motorista regarding the revised IRR. Basta't ang pinagbabawal is of course yung paghawak, no, sa mga communications equipment like for example cellphone o kaya yung two-way radio, no, habang tumatakbo yung sasakyan. No? Pinagbabawalan ng driver na gawin yun. Well, dun sa IRR po, kahit na nakatigil, hindi ho ba? At kahit nasa stoplight, ay bawal pa rin hawakan yung cellphone at kalikutin na pwede pa rin silang mahuli? Yun ang medyo hindi masyadong naliwanagan. Ano? Dahil kasi sa batas natin, yung sa Anti-Distracted Driving Act, yung sa Section 5C, ay sinasabi ron momentarily stop at the traffic light. No? So, yung momentarily, saglit lang. Opo. Siguro naman kung mga 3 minuto o 20 minuto ka na nakanganga sa traffic, hindi na pagbabawal yun. Pero sa panayam po namin sa mga nagpapatupad nito, talagang huhulihin daw po kahit na hindi gumagalaw yung traffic, for example, at nakita kang gumagamit ng yung cellphone, ay huhulihin pa rin daw ho ito. Gusto niyo bang ipalinaw ito at sa tingin niyo ba tama ito na kahit na hindi gumagalaw yung traffic at nasa stoplight, lalo na kung may yung mga matatagal yung stoplight, hindi ho ba, tama lang din na masita sila? Meron nga yung nga sinasabi ko, yung operative word na momentarily stop. No? So that will deter things to saglit na nakahinto. Pero kung matagal na nakahinto, siguro hindi naman pwede. Pero ang aking advice sa mga motorista, kung sakaling tingin nila ay lumabag sila roon sa, lumabag ang enforcer doon sa pagpapatupad na matagal na nga nakahimpil sa traffic, tapos huli pa. Kung gusto nila maliwanagan yan, ang suggestion ko, pumunta sila sa korte, no? O kaya pumunta sa Senado o sa Kongreso kay Congressman Cesar Sarmiento na at questionin po ito. Transportation Committee, tapos sa Senado kay kay Senator Grace po, para nga ang intention doon is ma-summon natin yung minutes ng meeting noong bicameral committee. Para makita natin yung intent kung bakit nilagay yung operative word na momentarily. So ang lumalabas po ngayon na kapag talagang gusto mong gumamit ng yung cellphone at kailangan may tatawagan ka, bukod of course kapag emergency, kailangan mong tumabi sa kalsada. Pero sa mga kalsada po natin ngayon, medyo masisikip na rin. Baka naman may ibang violation na ipataw sa kanila kapag tumabi sila. So pakiusapan pa rin ho ito between the driver and the enforcer. Magiging obstruction yun. Oo nga po. So paano ho yun? Like for example ngayon, ang ginawa ko para sagutin ka, pumanap ako ng gasolinahan at pumarada ako sa loob ng gasolinahan. Yun, para sagutin yung tawag niyo. Pasensya na ho, nasa kalsada pala kayo. Okay. kung halimbawa, nasa EDSA kayo, hahanap kayo ng emergency bay para pumasok kayo doon sa emergency bay, yung hindi kayo nakakasagabal sa traffic at sagutin yung tawag. In any case, marami pa rin ho talagang kailangang ayusin pa rin dito, bagamat mas mainam na para sa inyo itong kasalukuyang IRR. Kasi kahit kanina po, may mga nalilito pa rin dahil may mga gadgets na nandun sa dashboard ng mga sasakyan, hindi rin alam ng enforcer kung anong gagawin. Pero hindi naman ginagamit, pero nasa dashboard ng kanilang sasakyan. Ang pinag-uusapan, yung may mga tanong kasi, like for example, yung tumatangong aso o kaya kumakaway na pusa o kaya yung mga figurin na santo o kaya yung rosaryo, wala po yun sa Anti-Distracted Driving Act. Hindi po kasama yun doon. Ang binabanggit lang po sa Anti-Distracted Driving Act is yung tungkol sa communications equipment
na hawak-hawak nyo at ginagamit. Oo, ginagamit. Ang hawak. Ang operative word doon is hawak. Kasi yung damit, pwede mong gamitin. Pero yun nga, wireless. So, either gumamit ka ng earphone, tapos yung gadget mo is nakalagay sa harapan mo, pero not higher than 4 inches above yung dashboard, para hindi na nabablakan yung view mo ng kalsada. Okay, sige po. Well, abangan na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyari dito sa batas na ito. Maraming salamat po sa inyong oras na pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat, Rafi. Si Ginoong Alberto Swansing, Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership.